So ito pag-usapan po natin. Nakita ko lang itong tweet na ito sa X na possible connection between former President Rodrigo Duterte at Fujian, China. Okay? Province sa China yan, yung Fujian. Ito yung sinabi sa tweet. Okay? Alice Guo's paternal origin is from Fujian. Okay? Cassie Ong's maternal origin is from Fujian. There are many business owners and entities in the Philippines originating from Fujian. Okay? In 2020, Chinese products were found being sold sa Binondo nakalagay Manila, Province, People's Republic of China. So, ang daming nagalit. In 2018, kung naalala nyo pa to, merong mga banners that declared Philippines, Province of China. It sprang up across the Philippine capital, maraming nagalit. Ito, in 2018, Davao entered into a pact as sister city with Xinjiang, province of Fujian. Si Michael Yang, na former advisor ni PRRD, is the managing director of Fujian Normal University. He also has a permanent residence in Davao City and owns several businesses bago siya nagtago. Ito yung medyo, yung nanay ni PRRD has family ties daw originating from Fujian. A university building was named after her. In fact, the Soledad Roa Duterte Memorial Building in Fujian Normal University with Duterte gracing its inauguration in 2023. The same Fujian Normal University has a people-to-people exchange agreement with Davao City. In 2018, si PRRD, nung Pangulo pa siya, made remarks in front of Chinese businessmen and ambassador, stirring anger amongst the Filipino people. Sinabi niya, gusto nyo gawin na lang ninyo kaming province, parang Fujian, pati Philippines, province of China. Di wala tayong problema, libre na lahat. Okay? So, ayun, daming nagalit, naalala ko nung sinabi niya yun. In what has to be his clearest policy of subjugation approach on the issue of the West Philippine Sea, PRRD made his proclamation in his 5th State of the Nation address sa Batasang Pambansa. Without reservations, he declared, I am inutil on that matter, I tell you, and I'm willing to admit it, I cannot do anything. So, yun. So, Davao, Fujian connection, all roads lead to Davao. So, yun po yung mga connection. Maaring coincidence lamang. Lahat po ng mga sinasabi po natin. Maaring talagang malaro lang yung isip ng ibang mga nagpo-post dyan sa Twitter. Diba? At napagko-connecta. Pero, sa akin po, kung ano man ang ano dyan, we have to kailangan po natin tignan yung bigger picture. Kailangan po natin tignan yung pong nangyayaring tension po ngayon around the world, yung pong global ambitions of China, yung pong ginagawa niya na aggressiveness sa kanyang mga kapitbahay, hindi lang sa Pilipinas, di ba? Kahit sa mga ibang kapitbahay pa niya. And yung pong ginagawa po niyang pagkontrol sa every aspect ng buhay ng mga Pilipino, di ba? Pagdating sa kahit sa kuryente, kahit sa telecommunications, yung ginawa kong report, di ba? Kahit sa mga schools, yung ma-infiltrate kahit yung ating mga military. So, ang dami pong mga aspeto po ang pinapasok. So, we just have to be aware, we just have to be vigilant. Kailangan po maging mapagmasid tayo. And hindi ko po sure kung gaano ka ano yan, kung gaano ka, kung meron bang mabubuo na konklusyon about dun sa mga sinabi ko na connection between Digong and Fujian. Kayo na po bahalang mag-decide. Pero yun nga, nakaka-alarma lang po kasi kasi talagang makita mo if given the chance, talagang they will try to take over every aspect ng buhay po natin. Nakita nyo sa mga pogo, diba? And kaya po nilang manggulo, kaya nilang maghasik ng di ba yung pogo, ang daming mga nawawala, tapos yung violence and yung mga crimes, kung hindi pa po pinigilan ni PBBM yung mga pogo, hindi po lalabas
lahat po ng mga tinatago po nila at lahat po ng mga problema na dala-dala nila, kahit yung mga scamming, 'di ba, sa mga cellphone nung nawala lahat ng mga scam na pumapasok sa mga cellphone natin. At yun na nga, yung naimbestigahan sa Senado at sa Kongreso tungkol po sa mga issue na to ng Pogo. At we're just starting to scratch the surface po. Lahat po ng mga madidiscovery po natin, yung connection po, nahuli na yung kapatid ni Michael Yang. What does Michael Yang have to do with all of this? At yung connection nga, hindi ko alam. Ngayon ko lang din nalaman, according dyan, na yung connection nila sa Fujian, di ba? Medyo malalim-lalim pala. So, yan, tingnan po natin. Lahat naman po yan lalabas po yung katotohanan in the coming months, and habang naiimbestigahan po ito, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Diba, nilabas ko yung aking 3-part na vlog about dun sa possible Chinese spying sa Pilipinas. So, lagi po tayong mag-iingat. Thank you very much po. Remember, in the Philippines, the Filipino should always come first. Bye-bye.